Naglalakad si Martha sa loob ng isang malaking mall. Isa sa mga paboritong tambayan ng maraming Pilipino tuwing weekend. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Parang may sariling mundo habang naglalakad. Para kay Martha, simple lang ang pananaw niya sa buhay. Hindi siya yung tipo ng taong sinisisi ang magulang o ang tadhana sa tuwing may hindi magandang nangyayari. Sa halip, naniniwala siya na ang pinakamahalaga ay ang mabuhay. At kapag may buhay ka, kaya mong makamit ang lahat. Kung may pangarap ka at may layunin. Habang abala sa kanyang pag-iisip, hindi niya napansin ang isang lalaking paparating. May hawak na kape at sa isang iglap, nagkabanggaan sila. Tumapo ng kape diretso sa kanyang cream-colored na blouse. Napaatras si Martha at bahagyang nagulat. Ngunit agad din siyang nakabawi. Pagtingin niya sa kanyang damit, halos hindi na ito maisalba. Pero sa halip na magalit, ngumiti lang siya. Sa harap niya, ang isang binata, halatang kabado at halos hindi malaman kung ano ang sasabihin. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi ko napansin. Nag-aalangang sabi ng lalaki. Kalmadong ngumiti si Martha. Ayos lang. Kung hindi na tumatanggal, gagamitin ko na lang sa bahay habang naglilinis. Nagulat ang lalaki. Sanay siya na kapag ganito ang nangyari, siguradong may eksena. Sigawan, reklamo, magbabayad ng danyos. Pero si Martha, parang walang problema. At doon, lalong nakuha ang kanyang atensyon. Bilang kabayaran sa kapalpakan ko, pwede ba kitang i-invite sa dinner mamaya? Napapangiting sabi ng lalaki. May kakaibang charm ang kanyang ngiti. Yung tipong mahirap tanggihan. At si Martha, hindi rin niya alam kung bakit. Pero pumayag siya. Nagpalitan sila ng numero. At bilang dagdag na paumanhin, inalok pa ni Sebastian na ihatid siya pauwi. Para hindi na siya mag-commute na may mantsa ang damit. Kinagabihan, nagkita sila sa isang restaurant. Simple lang pero maaliwalas. At doon, parang matagal na silang magkakilala. Ang dami nilang napag-usapan. Ang dami nilang pagkakapareho. At sa gabing yon, pareho nilang naramdaman na gusto pa nilang magkakilala ng mas mabuti. Baka ito na ang simula ng isang bagay na mas higit pa. Sa itsura pa lang ni Martha at sa paraan ng kanyang pananamit, akala ni Sebastian ay isa siyang independent na babae. Yung tipong may maayos na trabaho at kayang tumayo sa sariling paa. At lalo pa niyang napatunayan nang si Martha mismo ang nagbayad ng kanyang pagkain. Doon, lalo siyang humanga. At sa isip niya, hindi siya nagkamali ng pinili. Mula noon, halos araw-araw na silang nagkikita. Unti-unti, lumalalim ang kanilang ugnayan. Alam mo, maraming kumpanya ang gustong kunin ako. Mas mataas pa ang offer. May konting yabang at pabirong tono na sabi ni Sebastian. Ipinagmamalaki niya na isa siyang mahusay na marketer. Pero hindi raw siya umaalis sa kasalukuyan niyang trabaho. Dahil utang na loob niya yon sa kaibigan niyang tumulong sa kanya noon. Ilang beses niyang sinubukang tanungin si Martha kung saan ito nagtatrabaho. Pero sa tuwing magtatanong siya, iniiwasan lang ito ni Martha. Hindi naman mahalaga kung ano ang trabaho ng tao. Mahina at puno ng lalim na sabi ni Martha. Ang mahalaga kung ano ang laman ng puso at kaluluwa niya. At sa mga salitang yon, lalo pang naging misteryoso si Martha sa paningin ni Sebastian. Isang babae na hindi madaling basahin. Isang babae na tila may tinatagong kwento. At hindi pa nila alam na ang simpleng pagkakabanggaan sa isang mall ay simula ng isang kwentong magpapabago sa buhay nilang dalawa. Lumipas ang ilang buwan at ang simpleng pagkikita ni na Martha at Sebastian ay unti-unti nang naging isang seryosong relasyon. Mas madalas na silang magkasama. Mas madalas na rin silang mag-usap tungkol sa hinaharap. Alam mo,
Gusto na kitang ipakilala sa parents ko, pati sa mga kaibigan ko. Malambing na sabi ni Sebastian. Sa mga salitang yon, bahagyang kinabahan si Martha. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil natatakot siya. Minsan na siyang nasaktan, minsan na siyang naniwala at nabigo. Kaya ngayon, ayaw na niyang magmadali. Pwede bang dahan-dahan lang muna tayo? Mahina at nag-aalangan na sabi ni Martha. Pero kahit gaano niya piliting pigilan ang sarili, hindi niya napigilan ang puso niya. Dahil sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo siyang nahuhulog kay Sebastian. At sa kaibuturan ng kanyang puso, pinapangarap na rin niyang maging asawa ito. Isang gabi, may plano silang manood ng concert. Pero dahil sa dami ng trabaho, na late si Martha. Kaya naman, napilitan siyang tawagan sa Sebastian. Hello, Sebastian. Pwede mo ba akong sunduin? Medyo natagalan kasi ako sa trabaho. Marahang sabi ni Martha. Para kay Sebastian, eto ng pagkakataon. Matagal niya nang gustong malaman kung saan talaga nagtatrabaho si Martha. At nang ibigay ni Martha ang address, napangiti siya. Isang prestihiyosong business center sa lungsod. Sa isip niya, lalo niyang napatunayan na tama ang hinala niya. Na si Martha ay isang babaeng may mataas na posisyon. Maagang dumating si Sebastian at matapos tanungin ng guard, dumiretso siya sa ikalimang palapag. Pagbukas niya ng glass door, napahinto siya. Parang tumigil ang oras. Sa harap niya, ang babaeng mahal niya, si Martha. Naglilinis ng sahig. May hawak na mop, nakayuko at abala sa trabaho. Sa isang iglap, parang may bumagsak sa loob ng dibdib ni Sebastian. Kasabay ng pagkadismaya at kung anong hindi niya maipaliwanag na emosyon. Janitress ka? Seryoso ka? Nauutal na tanong na Sebastian. May halong panlalait ang tono ng pananalita nito. Sa isip niya, nawasak ang mga imaheng binuo niya. Ang babaeng akala niya ay direktor o manager man lang ay isa palang tagalinis. Napatingin si Martha sa kanya. Gulat na gulat ito. Hindi niya inaasahan na ganito kaagang darating sa Sebastian. Sandali lang ha. Tatapusin ko lang to. Kalmadong sabi ni Martha. Pero sa halip na maghintay, biglang nagbago ang aura ni Sebastian. Tumawa siya ng malakas. Hindi simpleng tawa, kundi isang tawang puno ng panlalait at pagmamataas. Napahinto si Martha. Iniwan ang mop, tumayo at tumingin sa kanya. Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Pero lalong lumakas ang tawa ni Sebastian. Ang galing mo ah! Naloko mo ako! Halos hindi niya mapigilan ang sarili. Iyan palang dahilan kung bakit ayaw mong sabihin kung saan ka nagtatrabaho. At yung eksena mo pa sa restaurant, nagbayad ka pa. Kala ko naman successful ka. Huminga siya ng malalim. Pero hindi pa rin mapigilan ang sarili. Siguro, yung mga damit mo, inarkila mo lang no? May pandalait na tanong nito. Akala ko pa naman isa kang successful na babae. Isa ka lang palang simpleng tagalinis. Parang bawat salita, parang kutsilyong tumatama sa puso ni Martha. Sa harap niya, hindi na ang lalaking minahal niya ang nakatayo. Wala na ang malambing na boses. Wala na ang mga mata na puno ng pagmamahal. Ang natira, isang estranghero. Isang lalaking puno ng pagmamataas at panghahamak. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang mawala sa sandaling yon. Ngunit pinili niyang manatili. Tahimik, matatag, pinipigilan ng luha na gustong kumawala. At syempre, kalimutan mo na yung plano ko. Irritableng sabi ni Sebastian. Mabuti na lang, hindi pa kita naipakilala sa mga kaibigan ko. Ay, mapapahiya lang ako. Saglit siyang tumingin sa mga kamay ni Martha. Kadiri, nakakadiring isipin na pagkatapos mong maglinis ng CR, niyayakap mo pa ako gamit ang mga kamay na yan. At pagkatapos nun, tumalikod siya.
at tuluyan ng umalis. Tahimik na naghintay si Martha hanggang sa tuluyang magsara ang pinto. At sigurado na siyang wala na si Sebastian, unti-unti siyang sumandal sa pader, dahan-dahang dumulas pababa, hanggang sa mapaupo na siya sa sahig. At doon, hindi na niya napigilan. Ang mga luhang kanina niya pang pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Masakit ang mga sinabi ni Sebastian. Oo, pero mas masakit ang katotohanan na muli na naman siyang naniwala. Muli na naman siyang nagtiwala sa isang lalaking hindi naman pala karapat-dapat. At sa gabing yon, habang mag-isa sa isang sulok ng opisina, isang puso na naman ang nadurog. Ilang sandali matapos ang lahat, unti-unting kumalma si Martha. Huminga siya ng malalim. At doon, may isang bagay siyang biglang napagtanto. Tama siya. Tama ang ginawa niyang pagpapauwi ng mas maaga sa matandang janitress noong araw na yon. Ang matandang yon may anak na nasa ospital. At ang manugang nito ay nasa biyahe sa trabaho. Kaya siya ang kailangang sumundo sa kanyang apo mula sa daycare. Ganoon si Martha. Hindi siya basta boss lang. Itinuturing niyang parang pamilya ang mga taong nagtatrabaho sa kanya. Handa siyang tumulong kahit sa maliliit na bagay. At ng araw ding yon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa opisina, aksidente niyang natapo ng tubig. Kaya napilitan siyang siya mismo ang maglinis. At ngayon, napangiti siya ng mapait. Dahil kung hindi nangyari yon, hindi niya makikilala ang tunay na ugali ng lalaking muntik niya ng pakasalan. Hindi niya malalaman kung sino talaga si Sebastian. Lumipas ang ilang buwan pero si Sebastian hindi pa rin makaget over. Hindi niya matanggap na nakarelasyon niya ang isang tagalinis. At higit sa lahat, galit siya kay Martha. Dahil itinago nito ang katotohanan. Sa tuwing tinatanong siya ng mga kaibigan kung bakit sila naghiwalay, ngumingiti lang siya. Hindi lang kami nagkasundo sa ugali. Nakangiti niyang sagot sa mga ito. Pero sa loob niya, punong-puno siya ng inis at pati na rin ng kahihiyan. Isang araw, pinatawag siya ng kanyang boss. May mahalagang kontrata. At kailangan niyang makipagnegosasyon sa isang kilalang kumpanya. Isang kumpanyang hindi niya inaasahan. Doon nagtatrabaho si Martha. Kinabahan siya. Paano kung magkita sila? Paano kung kausapin siya nito? Pakiramdam niya, hindi niya kakayanin ang kahihiyan. Pero wala siyang choice. Mahalaga ang kontratang yon at malinaw ang sinabi ng kanyang boss. Nakadepende sa'yo ang future mo sa kumpanya. Sa elevator pa lang, ramdam niya na ang tensyon. Habang papunta siya sa ikalimang palapag, halos marinig niya na ang tibok ng sarili niyang puso. Pagbukas niya ng pinto, napahinto siya. May nakita siyang janitress sa kanyang harapan. Saglit siyang kinabahan. Akala niya ay si Martha na naman. Pero nang mas titigan niya, isa pala itong matandang babae. Napabuntong hininga siya. Bahagyang gumaan ang pakiramdam. Lumapit siya sa secretary. May appointment ako sa direktor. Ngumiti ang babae at inihatid siya sa loob ng opisina. Kumpiyansa siyang naglakad. Hinawakan ang doorknob at binuksan ang pinto. Pero sa sandaling yon, nanlamig ang buong katawan niya. Parang may yelong dumaloy sa kanyang likod. Napatigil siya at hindi makagalaw. Sa harap niya may babaeng nakatalikod. Pinupunasan ang mga dahon ng halaman. At kahit hindi pa ito humaharap, alam na niya, si Martha yon. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o tatakbo papalabas. At dahan-dahan lumingon si Martha. Nagulat siya. Oo. Pero wala siyang ipinakitang emosyon. Parang hindi sila magkakilala. Parang wala silang nakaraan. Good afternoon. Please have a seat. Malamig at profesional niyang sabi. Walang lambing, walang galit,
walang sakit. Isang estranghera ang kaharap ni Sebastian. Kinuha niya ang mga dokumento. Umupo sa kanyang upuan bilang isang direktor. Tahimik na nagmasid si Sebastian at doon niya napagtanto kung gaano siya naging tanga. Kung paano niya hinusgahan si Martha nang hindi niya alam ang buong katotohanan at kung paano niya sinayang ang babaeng sana'y pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Hindi na niya napigilan ang sarili. Bakit ganun ang nangyari sa atin? Marahang tanong ni Sebastian. Hindi man lang tumingin si Martha. Anong silbi pa ng tanong na yan? Walang emosyon niyang sabi. Patuloy siyang tumingin sa papeles. Nangyari na at wala nang magbabago, Sebastian. At ngumiti siya. Isang ngiting magalang pero napakalamig. Napayuko si Sebastian. Alam niyang tama si Martha. Hindi na niya maibabalik ang lahat. Hindi na niya mabubura ang sakit at kahihiyang ibinigay niya rito. Matapos basahin ang kontrata, tumigil si Martha at tumingin sa kanya. At ang mga mata niya parang yelo. Napakalamig, napanginig si Sebastian. Napakalaki ng workload na to. Diretso at matigas niyang sabi. Hindi ako papayag sa ganitong terms. Napailing siya. Kami ang top promotion agency. Kailangan yung dagdagan ng budget kung gusto nyong mag-usap pa tayo. Parang binagsakan ng mundo si Sebastian. Alam niya, palpak siya. Nawawala ang kontrata kasama ng kanyang career. At sa desperasyon, nawala ang kanyang pride. Martha, please. Nagmamakaawang sabi ni Sebastian. Patawarin mo ko. Sinubukan niyang ipaalala ang mga masasayang araw nila, ang mga tawanan, ang mga gabing magkasama sila. Pinakiusapan niya ito na huwag maging ganoon kahigpit. Nabigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pero sa harap niya, isang babae na ang nakatayo na hindi na ang dating Martha na minahal niya. Kundi isang babaeng natutong maging matatag matapos durugin ng maling tao. Hindi na usapan ang diskwento. Hindi na ito simpleng negosasyon. Para kay Sebastian, ito na ang laban ng kanyang buhay. Halos magmakaawa na siya. Martha, kahit yung dati na lang na napag-usapan, pakiusap pumayag ka na. Pero nanatiling matatag si Martha. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Hindi. Isang salita pero sapat na para tuluyang mabasag ang natitirang pag-asa ni Sebastian. Tahimik siyang lumabas ng opisina. Parang lutang, parang hindi alam kung saan pupunta. Pagdating sa labas ng building, agad niyang tinawagan ng kanyang boss. Kahit nanginginig ang kamay, pinilit niyang magsalita. Oh, anong balita? Magkano ang nakuha mong discount? Saglit na katahimikan at saka siya sumagot. Sir, gusto nilang itaas ang presyo ng kontrata ng 30%. Sa kabilang linya, biglang sumabog ang galit. Ano? Niloloko mo ba ako? Pagod na ako sa'yo, Sebastian. Simula ngayon, hindi na ako kukuha ng empleyado dahil lang sa kakilala. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sebastian. Pumasok ka bukas. Dalhin mo ang resignation letter mo. Sigaw ng kanyang boss. Pagkatapos sabihin ng mga salitang yon, naputol ang tawag at doon niya tuluyang na-realize. Wala na ang trabaho niya. Wala na ang career niya. At sa pagkakataong ito, hindi niya na kayang ayusin pa. Isang pagkakamali na hindi niya na kayang itama. Dahan-dahan siyang napaupo sa gilid ng kalsada. Hindi na niya alintana ang mga taong dumadaan. Sa isip niya, nag-flashback ang lahat. Kung paano niya ipinagmamalaki kay Martha na siya ay isang mahusay na marketer. Alam mo, maraming kumpanya ang gustong kunin ako. Pero ang totoo, isa lang siyang ordinaryong empleyado. Madalas pang magkamali. At kung hindi dahil sa kakilala niya, hindi niya makukuha ang trabahong yon. Ngayon, wala na. Wala na ang taong tumulong sa kanya. Wala na ang posisyon niya. Wala na ang mataas na sweldo. At sa unang pagkakataon, naisip niya,
Ano na ang gagawin niya ngayon? Sa dami ng iniisip, isa lang ang malinaw sa kanya. Malamang babalik siya sa pinakaibaba. Baka maging kargador o janitor. At sa sandaling yon, parang may tumusok sa puso niya. Naalala niya si Martha. Ang mga mata nito noong pinagtawanan niya. Ang sakit, ang lungkot. At doon niya naramdaman ang bigat ng ginawa niya. Hindi lang siya nawalan ng trabaho. Nawalan siya ng respeto, nawalan siya ng pagkakataon, at higit sa lahat, nawalan siya ng babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Napayuko siya. Pumikit at sa unang pagkakataon, hindi galit, hindi rin yabang, kundi hiya ang kanyang naramdaman. Pero huli na ang lahat. Dahil may mga pagkakamali na kahit magsisi ka pa, hindi na kayang ibalik ang dati. Lumipas ang mga buwan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Martha. Sa kanyang opisina, abala siya sa pagpapatakbo ng isa sa mga pinakarespetadong marketing agency sa lungsod. Oo, si Martha, hindi lang isang empleyado, hindi lang isang tagalinis. Siya ang may-ari. Ang direktor, ang babaeng tahimik na nagtatag ng sarili niyang negosyo mula sa sipag at kabutihan ng puso. At kahit ganoon na siya kataas, hindi niya kailanman kinalimutan ang pagiging makatao. Araw-araw, nakikita pa rin siyang nakikipag-usap sa mga empleyado. Nakikinig sa problema nila. Tumutulong sa abot ng kanyang makakaya. Minsan pa nga, siya mismo ang gumagawa ng simpleng gawain. Hindi dahil kailangan, kundi dahil alam niya kung gaano kahalaga ang bawat trabaho. Dahil para kay Martha, walang maliit na tao, walang mababang trabaho. Ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi ang kanyang posisyon, hindi ang suot niyang damit, hindi ang laki ng sahod niya, kundi ang laman ng kanyang puso. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang lalaki ang tahimik na nakaupo sa gilid ng kalsada. Si Sebastian. Wala na ang dati niyang kumpiyansa. Wala na ang yabang. Ang natira, isang lalaking pagod at puno ng pagsisisi. Sa sumunod na mga linggo, naghanap siya ng trabaho. Pero hindi naging madali. Wala na siyang koneksyon, wala na siyang maipagmamalaki. At sa huli, napilitan siyang tanggapin ang trabahong dati niyang minamaliit. Isang simpleng trabaho, isang trabahong marangal pero hindi niya kayang ipagmalaki noon. At sa bawat araw na lumipas, habang ginagawa niya ang trabaho, isa lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Si Martha, ang babaeng minahal niya pero hindi niya pinahalagahan. Ang babaeng hinusgahan niya nang hindi niya alam ang buong katotohanan. Ang babaeng hindi na niya kailanman maibabalik pa. Isang hapon, habang pauwi si Martha, napadaan siya sa isang lugar kung saan may mga taong nagtatrabaho sa gilid ng kalsada. At doon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa Sebastian, hawak ang gamit, pawisan, pagod, at malayo na sa lalaking dati niyang nakilala. Saglit silang nagkatinginan. Walang salita, walang galit, walang paliwanag. Tanging katahimikan na puno ng mga bagay na hindi na kailangan pang sabihin. Si Sebastian ay bahagyang napayuko. Hindi na niya kayang tumingin ng diretso. Samantala, si Martha, tumingin lang sandali. At pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil pinili na niyang piliin ang sarili. Pinili na niyang iwan ang nakaraan at sa bawat hakbang niya palayo, mas lalo siyang nagiging malaya. Mas lalo siyang nagiging buo, mas lalo siyang nagiging masaya. Sa mundong ito, madaling humusga, madaling maliitin ang iba base sa trabaho, sa itsura o sa estado sa buhay. Pero tandaan natin, hindi mo kailanman makikilala ang tunay na halaga ng isang tao kung hanggang panlabas lang ang tinitingnan mo. May mga taong simple pero may lalim sa puso. May mga taong tahimik pero may matinding pinagdadaanan.
At may mga taong minamaliit natin pero sila pala ang mas mataas pa sa atin pagdating sa pagkatao. Ang kwentong ito ay paalala sa atin na ang respeto ay hindi hinihingi. Ibinibigay ito sa bawat tao, kahit sino pa siya, kahit ano pa ang trabaho niya. Dahil sa dulo, hindi pera, hindi posisyon, hindi kayamanan, kundi ang ugali mo ang tunay na magdidikta ng halaga mo bilang isang tao. At tandaan mo, ang taong marunong rumespeto, hindi kailanman mawawalan. Pero ang taong mapagmataas, maaaring mawala ang lahat sa isang iglap. At minsan, ang taong binabaliwala mo, siya palang taong pinakamahalaga sa buhay mo.